Sa mga oras na ito, Panginoon, nais ka naming awitan, nais ka naming papurihan, sapagkat kami ay tinubos mo na. Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po na awitan at papurihan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tinataas kita, Lord, nais kitang awitan. Pupurihin ko ikaw, na siyang nagtubos sa akin. Lord, tinataas kita, Lord, nais kitang awitan. Pupurihin ko ikaw, na siyang nagtubos sa akin. Mula langit hanggang lupa, ang siyang daan. Mula lupa hanggang sa krus, nagbayad ka. Doon sa krus ka namatay, at muli kang nabuhay. Lord, tinataas kita. Amen. Lord, tinataas kita. Lord, nais ka naming awitan. Lord, nais kitang awitan. Hallelujah! Pupurihin ko ikaw, na siyang nagtubos sa akin. Mula langit hanggang lupa, ang siyang daan. Mula lupa hanggang sa krus, nagbayad ka. Doon sa krus ka namatay, at muli kang nabuhay. Lord, tinataas kita. Mula langit hanggang lupa, ang siyang daan. Mula lupa hanggang sa krus, nagbayad ka. Doon sa krus ka namatay, at muli kang nabuhay. Lord, tinataas kita. Mula langit hanggang lupa, ang siyang daan. Mula lupa hanggang sa krus, nagbayad ka. Doon sa krus ka namatay, at muli kang nabuhay. Lord, tinataas kita. Mula langit hanggang lupa, ang siyang daan. Mula lupa hanggang sa krus, nagbayad ka. Doon sa krus ka namatay, at muli kang nabuhay. Lord, tinataas kita. Lord, tinataas kita. Lord, tinataas kita. Hallelujah, Panginoon! Tinataas ka namin, Panginoon, sa araw-araw. Isang magandang gabi dito sa Covina Church of the Nazarene. It is my prayer that everybody are in the best of health for this year, 2025. Maraming salamat sa mga nagdaang taon na kayo po'y nakasama ko, nakapiling namin sa iba-ibang klase ng mundo, sa iba-ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po pala dyan.
Alam ko na nag-celebrate kayo ng napakasayang bagong taon ah, dito at sa anumang lugar sa Pilipinas. Ano ba ito? Alam nyo po, medyo ako'y lutang pa kasi sa dami ng mga kaganapan na nangyari sa mga nagdaang araw. But anyway, let me continue sharing to you the Word of God for the year 2025. Lahat po tayo ay iba-ibang nilalakbay. We have a different journey in life. Pero bago po ang lahat, let us pray. Let's start the word in prayer. Father in heaven, I pray today that you, Lord God, is the Lord Almighty, who's able to do exceedingly and abundantly anything that we could ask or think. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng sandali, kayo po'y hindi nagpapabaya sa amin. At sa lahat ng sandali, Panginoon, kayo ay kasama namin sa tuwina. At Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa mga nagdaang araw, napakaraming challenges at na hinarap namin sa buhay. But heto kami, Panginoon, handa kaming magkinig po sa inyo sa pamamagitan ng inyong salita, sa pamamagitan ng inyong presensya, sa pamamagitan ng inyong pag-ibig. Lord, we have a great hope in you. And thank you, God, for your goodness and your love. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Isa po uling maligayang at manigong bagong taon sa inyong lahat. Alam niyo po, alam ko na marami sa atin na nakakabit pa po ang ating Christmas decoration sa mga araw na ito. Actually, yung Christmas light sa labas ng church ng Covina, hindi ko na po ipatatanggal yon sapagkat talagang ako man mismo ay namangha at nagpapasalamat ako ng lubos kay Brother Alvin Conferido na siya pong nagtiyaga at naglagay ng mga Christmas decoration. Kung aking nga pong mapapakita sa inyo yung klase ng this Christmas decoration na naikabit ng ating kapatid na Alvin, ay talagang maski kayo sasabihin nyo, wow, Pastor, meron kang gifted person na nagkabit niyan. Kasi sa haba-haba ng panahon na inilagi ko dito sa Covina, first time po kami nagkaroon ng Christmas light decoration. May decoration naman kaming sa Christmas pero indoor sa loob ng sanctuary tsaka sa dining hall. Siguro marami sa inyo nakikita yon. So ang masasabi ko lang talaga, thank you Lord. Nagpapadala siya parati ng isang tao na ang talagang gustong gawin ay tumulong and building up the kingdom of God at making this place attractive to other people. Nabanggit kong attractive kasi alam nyo, sa panahong ito, yung ating paglalakbay, yung ating journey, dapat lang talaga tayo mga Kristiyano ay na-attract sa atin. Yung mga taong walang Diyos at wala si Kristo sa buhay nila. And how can we do that? Okay? So, sabi nga di ba ni Jesus, let your light so shine among men so that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. Okay? So, katulad ng sinabi ko, life is a journey. Tama po yun. 2024, marami tayong hinarap na pagsubok, marami tayong pagpapala rin sa Panginoon. But if we are going to weigh it between good and bad, marami po sigurong kabutihan ang nagawa ng Panginoon sa atin. Maging sa ating mga kaibigan, we always, pwede naman natin gawing sukatan ang kabutihan at mga masasama. Siguro wag naman masasama. Siguro yung mga hindi magandang karanasan sa buhay nating mga kamag-anakan, kapamilya o kaibigan.
We always want to weigh it, okay? Ano ba ang mga nagawang kabutihan nitong taong to sa buhay ko? Para sa ganon, you know how to settle things, di ba? Dumidirekta na kaagad ako sa aking point. Pero before anything else, katulad ng sinabi ko, may choice po tayo sa taong ito. Wala po, kung katulad sinabi ko, wala akong PowerPoint, but there are two words na naisip ko dito sa 2025 tayo sa ating nilalakbay sa mundong ito. Pwede tayong maging masaya, isa yan, ano? O masuya. So for this year, we have two choices. Pwede tayong maging masaya o masuya. Kung magiging masaya tayo, umpisahan natin ang taon na magiging masaya tayo. May kasabihan nga, no? Buong taon mo ay magiging masaya. Pero wala pong assurance yun na parati ka masaya. Pero maganda nga kung umpisahan ng taon na ikaw ay masaya. At huwag kang nagmumukmok o huwag kang tawag nito ay hindi masaya, malungkot. Pangit po yun, no? Kasi sabi ng Panginoon natin, rejoice, and I will say it again, rejoice. Let your concern be evident, or let your gentleness be evident to all. Kaya kung ikaw ay may mga concern sa buhay, ilahad po natin to sa ating Panginoon. Let God deal with your burden. Kaya dalawang bagay po, no? Kaya ang aking mai-share sa inyo ngayon is found in the scripture, Psalm 90 from verse 12 to 17. Let me start reading this if you have your Bible with you. Mas maganda kung may Bible po kayo ngayon para sabay-sabay tayong nagbabasa. Or your gadget, okay? Kung meron kayong Bible app, just turn into your Bible app, Psalm 90 verse 12 to 17. And it says, teach us to number our days that we may gain the heart of wisdom. Relent, Lord, how long will it be? Have compassion on our servant. So stop muna ako dito sa verse 12 tsaka verse 13. Sabi nga to, teach us to number our days. Parang prayer to no? Lord, tulungan niyo po ako bilangin ang mga araw ko sapagkat hangad ko na magkaroon ako ng karunungan na nanggagaling sa puso ko. Ang pananaw ko po dito is that teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Kung ano man ang ginagawa natin sa araw-araw ng buhay natin, halimbawa po ngayon, today, hinatawag natin yung ngayon, we treat every day as if it is our last day here on earth. Ulitin ko po, okay? Sabi nga ng scripture, teach us to number our days. Sa ibang scripture to, aright, okay? Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Bakit kailangan natin gawin yun? Kasi maikli lang ang buhay ng tao. Look at 2024. It's gone. Di ba? Siguro may mga nangyaring hindi ka nais-nais sa buhay ninyo. Pero alam nyo, yung mensahe ng Advent, yung mensahe ko sa inyo o sa kongregasyon for the past many Sundays, we need to grow, okay? We need to grow spiritually. In order for us to grow is that we need to look into a situation, every situation, that our perception is wide. Ito po, ang hangad ng Panginoon tayo mag-grow, mag-level up, to move up, and to grow up. And ayaw ng Panginoon na tayo average lamang. Okay? Mediocrity is a sin. Ulitin ko, mediocrity is a sin. Kung humihinto na tayo sa isang lugar na hanggang doon na lang tayo, ay kasalanan din po sa Diyos yun. Kaya pag-isipan po natin, ang hangad ng Diyos tayo nagle-level up. If there's anything that hinders you right now, it takes prayer and faith. Because we have a God who's able to do exceedingly and abundantly anything of what we could ask or think. Kaya, treat each day. Gawin po natin ang lahat ng mga bagay na magagawa natin sa buhay na ito, lalong-lalo na ang pagmamahal, ang pang-uunawa, sapagkat
maikli lang po ang buhay. Isipin natin, parang it's the last day of my life today. Kahit na hindi pa tayo last day. Treat each day as if it is our last day. Okay. Sabi nga rin sa verse 13, relent, Lord. Mahabag po kayo, Panginoon. How long will it be? Kasi nga, medyo baka hindi natin alam, nagagalit ang Panginoon sa atin, sa ating character, sa ating personality, at masyado tayong sinasabi ng Panginoon, dapat kang magsaya. Lalo sa panahong ito, pinagdiriwang mo ang birth of the Lord Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Katulad ng ginawa ng Magi nung makita nila si Kristo. Ito ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Anong ginawa nung mga Magi? They bow down. They have this what we call a total surrender. Alam nyo, binahagi kanina ni Pastor Adet Bermeo yan. Ang tatlong bagay na natatandaan ko na binahagi niya. Una, ang Magi ay they are God seeker. Okay, they are the true seeker. Hindi po nagkukunwari. May mga false seeker. False yung nagkukunwari na kunwari God seeker sila pero hindi naman talaga sila nagsisik sa Panginoon. Kung sinisik nila yung sarili nila na gusto nila, nandoon sila sa high level of position at dapat ang kanilang ego ay parating nangunguna. Pero not the Magi. The Magi humbled themselves. So when they saw the star, they were overjoyed. Okay? They were overjoyed to the point that they did a lot of sacrifice. Biruin nyo, it took them how many years? Almost 2 years to find the boy Jesus. Boy na po siya eh. He's about 2 years old. He's a child. Nung nakita niya si Jesus, okay, he's no longer in the manger. When they saw the Lord, he is about 2 years of age, they bowed down. Other than sacrifice, yung sacrifice na ginawa nila, yung pag-travel nila all over the place, and finally, they reached their destination, and they decided that we need to total surrender our life to the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga, siguro, ito, prayer din ng mga Magi ito. Relent, Lord, how long will it be? Napakatagal, Panginoon. Had compassion on your servant. Hinahangad namin na makita po namin kayo. Kaya ang verse 14, napakaganda eh. Verse 14, satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all the days of our life. Kita niyo yun? Kapag tayo ay true seeker and we are absolutely surrendering everything to God, ano mangyayari? We surrender everything to God and God will satisfy all the days of our life, morning and evening. God is there to comfort and to satisfy all the things that we need in this life. Yun nga sabi, satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy, that we may rejoice. We can sing to the glory of God. Talagang wala tayong gagawin kung hindi umawit. Hindi natin matitis na hindi tayo aawit sa Panginoon sapagkat nagawa niya ang kanyang kabutihan sa atin. Nagawa niya ang mga bagay na hinahangad natin sa buhay, kapayapaan that transcends all understanding. Ang tanong ko, may kapayapaan ka ba ngayon? Kapatid, kung wala kang kapayapaan, ay napakahirap niyan sa buhay. Kaya nga dalawang choice lang eh. Tayo ay gusto bang maging masaya o masuya? Dalawa lang naman yun eh. Kaya ka hindi nagiging masaya kasi nasusuya ka. Okay? O nagagalit ka. O naiirita ka. Di ba? Or ibig sabihin nito ang taong ganyan is filled with guilt. At dapat yan inaalis natin sa buhay natin. Lalo na kapag ikaw ay isang tunay na Kristiyano, hindi Kristyanuhan, yan dapat talagang sa panahong ito dapat na nag-umpisa na ang taon, dapat yan ay mabago. Piliin nyo na maging masaya. Blessing, not cursing.
Okay? Let's continue. Sabi sa verse 15, make us glad for many days as you have afflicted us. You know, in our journey, sino hindi daan sa affliction? Lahat naman tayo. Ito'y maring sakit sa katawan. Ito'y maring affliction na inflation. Okay? Affliction na tayo'y nakaramdam ng sakit ng kalooban. Ito yung pinakamabigat na affliction Sakit ng kalooban sa ating kapwa. Lalo na sa ating brothers and sisters in faith. Maring sinusubok lang tayo ng Panginoon. At maraming beses ko nang naranasan yan, mga kapatid. Hindi naman sinasabi ko marami ako nakaaway. Hindi po. Meron mga taong hindi ka talaga mauunawaan. Why? Because people are irrational. There's nothing you can do. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, you did a big mistake. You don't know that I'm a holy God. I do understand these people. All you need to do is to understand and represent me. Represent me that I am a holy God, I'm a forgiving God, I'm a merciful God. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi po natin nauumpisan sa sarili natin na piliin natin na maging masaya. Madali naman po maging masaya At ang taong masaya, yan po ay marunong umunawa. Yan po ay marunong, hindi po yung nagkukunwaring masaya ha. Meron taong kuwari nakangiti o masaya. Pero hindi naman totoo. Yung masayang sinasabi ko, yung itong puso ay naglalagablab at lumulundag. Nagsasaya ang kanyang kalooban sapagkat pinili niya na maging masaya sa presensya ng ating Panginoon. Mga kaibigan, maaaring ang taong ito ay walang assurance sa atin na tayo magiging masaya. Pero kung pipiliin po natin na maging masaya, tayong lahat na naririto ngayon na nabubuhay sa mundo, gamitin po natin tong pinagkaloob. It's a gift of God. Actually, joy is a gift of God. And joy is in, meaning nitong joy is that we have that inner gladness or joy na blessedness in the midst of calamity. Ganun din ang peace. Ang peace is also dwelling in a place where there's a lot of trouble. Abay, paano yung pastor? Nagegera sa kanan ko, nagkakaroon ng kaguluhan doon sa harapan ko, papunta pa lang ako, nagkakagulo na. Paano masasabi mong magkakaroon ka ng peace? But listen, Jesus said, the world will give you trouble. Mundo mismo, north, east, south, west. The world will give you trouble. But take heart. I, the Lord your God, have overcome the world. Mga kapatid, it is an insult to God if your reactions on those painful trial in life is something that you cannot handle. I'm sure God is able to give you that kind of strength to handle these things. Alam mo mga kapatid, ang masasabi ko, kapag hindi mo na panagumpayan yan, pag pinili mo na maging malungkot o masuya, ay magiging masuya ka sa mahabang panahon. Kasi susundan ka niyang suya wherever you go. You need to overcome. In Christ Jesus, we are more than a conqueror. Sabi nga, di ba? Mamaya may pakita ko sa inyo scripture. Diyan tayo mag-e-end actually. So, 15 is make us glad for many days as you have afflicted us. For many years, we have seen trouble. Kita mo mismo ang nagsulat nito, the Psalm 90 verse 15, for many years, sabi niya, hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, kundi all these years in our life,
Our life is a journey that we are to experience all those troubles in life. Hindi po tayo makakalusot. Kahit pastor ka pa, kahit na ikay bishop, hindi ka makakawala sa trouble ng life. Why? Because we are living in a sinful world that will be destroyed one day. But we have a great hope in Christ Jesus that He will come back to redeem us from this sinful generation. Kaya mga kaibigan, our goal in life is to be like Jesus, is to be like Him. Piliin po natin yun. Kasi to be like Jesus, we always make it to a point that we have the joy. Tayo masaya, we have that what we call gladness. Okay? So, verse 16, may your deeds be shown to your servants, your splendor to your children. Tignan nyo, no? May your deeds, ang kanyang mga gawa, to be shown to your servant. May papakita to sa ating lahat, ang kanyang mabubuting gawa. Bakit? Kasi tayong mga anak niya ay dapat mag-represent sa kanya that we should light. We should be the light of the world. We should keep that light on all the time. Let your light so shine among men, so that they will see your good works and glorify the Father which art in heaven. So our light needs to shine every now and then. Alam nyo, mahirap. Pero hindi po mahirap talaga sapagkat it is the God who is strong, who is a supreme being, to give us that kind of strength that we may be able to overcome whatever obstacles or anything that we are facing each day. Life is a journey. Again and again, I will say, life is a journey. We have a choice to make each day. Okay? Pwede tayong maging, ulitin ko, maging masaya o maging malungkot o parating nasusuya. Pwede pong ganun. May nakita ako mga taong ganun, parating suya, parating galit, parating problematic. Bakit? Kasi they never thought that God can easily solve their problem. God is bigger than our problem, folks. Verse 17, okay? Ito po yung last verse. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Alam mo po, ibig sabihin na establish the work of our hands. God wants us to be productive. God wants us to be effective. God would desire for us to have that power within us, which is the power of the Holy Spirit, so that we can be productive witness to other people. And how can we bless our people, especially your own family, if you yourself is unable to control yourself or make that right choice right now to experience God in your life? So, mga kapatid, ang hangad ng Panginoon dito, yung favor ng Panginoon ay ang kanyang favor may rest in our life. Yan ang hangad ng Panginoon sa buhay natin. Bigyan niya tayo ng pabor sa buhay na ginagalawan natin ngayon. At may establish ang kanyang kabutihan sa ating lahat. At ang kabutihan yan ay maranasan natin so that you and I can be productive and effective servants of the Lord. Huwag niyo sabihin na kailangan niyo muna magpastor para kayo maging effective and productive servant ng Panginoon. Hindi po kailangan. Ang kailangan ng Diyos ay hindi mo naman kailangan na magpastor, magpunta sa Bible College, mag-aral ng kanyang ng theology. No. It is simply obedience. God wants us to obey Him. Kaya nga nasabi ko nung previous preaching ko,
I admire people who knows less but obey God's word o God's command. Ulitin ko, mas mabuti pa ang isang tao na kakaunti ang alam pero handang sumunod sa kanyang kaalaman kesa sa taong napakaraming alam at malalalim pa ang kanyang nalalaman pero hindi marunong sumunod sa kanyang mga nalalaman. Siguro that's the simplest term I have said. That this year, make it to a point that obedience will follow us always, will go ahead of us, will be in our life decision all the time to obey at all cost. Okay. And for the last time, nasabi ko kanina, mga kapatid, kung ikay nakakaranas ngayon ng mabigat, nakabigatan sa iyong buhay, gawa ng siguro sabihin natin kasalanan ng iyong kapwa or kabigatan na ginawa sa iyo ng iyong kapwa o nakakaranas ka ngayon ng isang affliction na hindi mo matanggap-tanggap sa buhay mo. Alam mo, sabi ng scripture, in all these things we are more than a conqueror through Him who loved us. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. And you should be a more than conqueror. Kaya kapag hindi mo mapapanugumpayan yan, yung ganyang klaseng nararanasan mo ngayon, hindi ka iiwan yan for the rest of your life. Alam mo, saan ko po natutunan yon? Ito po yung taong nag-mentor sa akin that was 35 years ago. Hindi ko makalimutan ang sinabi niya sa akin, Brother Sunny, kapag hindi mo na panagumpayan yan, hindi ka iiwan yan. Remember that if you are in Christ, you are more than a conqueror. May this year brings you joy, peace, hope, and gladness. Ang prayer ko sa taong ito, sa pagtatapos nating lahat, tayo pong lahat ay makaranas ng nag-uumapaw na kaligayahan na galing sa ating Panginoong Yesus. Panginoon, sa oras na ito, it is my prayer that you, Lord God, will come and rest to those people who are in need of healing from their heart, healing from their soul. Lord, if there's anything that they need to do, remind them to make the right choice. Remind each and every one of us, Lord God, that in Christ Jesus, there is no more condemnation. That in Christ Jesus, we are more than a conqueror. God, maraming salamat. Pagpalain niyo po yung mga kaibigan namin. Patuloy ko pong sinasama rito sa panalangin si Sister Rachel Torres. Lord, napakasaya po ng aming puso nang makita namin siya na siya ay halos nakakapagsalita na. Darating ang panahon, Panginoon, sa inyong beautiful time that she will stand up and walk. God, we declare this in the name of Jesus. Dalangin ko rin, Panginoon, isang kapatiran namin si Junette Santos na siya po ay magse-celebrate ng birthday tomorrow. Lord, will you give her the desires of her heart? I-grant niyo po ito sa kanya, Panginoon, sapagkat she truly loves you. So we give you praise, we give you thanks. And to those who are with us today, Lord God, we know that you will bless them indeed for this year and for the rest of the years of their life. You, Lord God, will bless them. You will go before them. I pray the prayer of Jabez to them. O Lord, you will bless us indeed, that your hands will be upon us, that I will not cause pain to anyone.
Lord, sa araw na ito, gawin niyo po ang mga mananampalataya na nakasama ko sa hapong ito and even sa umagang ito, na sila pong lahat ay pagpapalain ninyo. So God, we give you praise, we give you thanks. Thank you so much for giving us the opportunity to declare the word for this year, the beginning of first Sunday of 2025. Maraming salamat, Panginoon. We love you, Lord, and Lord, thank you. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Everybody will say, Amen, Amen. Maganda.